Hello mga ka-Wonderham! Ang topic natin ngayon ay graphing a system of linear equations. So, gagamit tayo ng iba't ibang technique. So, ito yung number 1 natin. Y equals x plus 5 and y equals 5x plus 5. So, ang gagawin nating technique dito ay slope-intercept method. So, di ba ang slope-intercept form ay y equals mx plus b. Yung m yung katabi ng x, yun yung slope. Yung b yung y-intercept. So, ganyang method ang gagawin natin since yung mga equation natin ay naka-slope-intercept form pareho. So, paano natin igagraph tong unang equation? Yung y equals x plus 5. So, ano yung m niya? Hanapin natin yung m. Yung m yung katabi ng x. X, 1 yung coefficient niya. So, 1 yung slope. Ano naman yung b? B yung positive 5. So, 5 yung y-intercept. So, pwede na natin siyang lagyan ng point. Yung y-intercept muna, ipa-plot natin. Yung y-intercept yung 5, ibig sabihin, 5 siya sa y-axis. Ito yung y-axis. Itong vertical line. So, bilang ka ng 5 mula dito sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5. Labelan. So, ito yung una nating point. 5 yung y-intercept. Ito po yung label niyan. 0 ang x, 5 yung y coordinate. So, 5 yung y-intercept. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 to 5, 6, 7. So, pang 5 siya sa y-axis. So, may isang point na tayo. Ngayon, kailangan na lang natin ng pangalawang point para makadrawing tayo ng line. So, ang slope natin ay m. 1. Yung para mo maano yung slope, kailangan mong gawing fraction yung 1. So, paano ba gagawing fraction ng 1? 1 over 1. So, kaya natin ginawang fraction dahil gagamitin natin yung concept na rise over run. Ang rise, ganun kung ilang beses ka aakyat, yung run kung ilang beses ka kakanan. So, 1 over 1. 1 times kang aakyat, 1 times kang kakanan. Mula dito sa y-intercept mo. Mula dito, akyat ka ng isa, mapupunta ka sa 6, tapos kakanan ka ng isa, mapupunta ka dito sa point na to. So, may dalawang point ka na. Itong point na to, ano yan 1, 6, kasi 1 yung x, 6 yung y. So, pag may dalawang point ka na, pwede mo na may graph yung line. Kailangan mo lang lagi ng dalawang point para makapag-drawing ka ng line. Connect the dots. So, itong line na to, ang y equals x plus 5. So, dito naman tayo sa pangalawang equation. Y equals 5x plus 5. So, naka-slope-intercept form na rin yan, di ba? Ang slope-intercept form ay ganyan. So, ano yung m? Yung katabi nung x, yung 5. M equals 5. Ano yung b? 5 din. b equals 5. So, itong b yung y-intercept, madali lang yan. Hanapin mo siya sa y-axis. Ito yung y-axis, asan yung 5. Ito din, parehas din dito sa una nating line. So, ito yung unang point natin sa pangalawang line din. So, ang slope naman natin ay 5. Gawin nating fraction. 5 over 1. So, yung numerator, yun yung kung ganong karami ka, kung gano'n ka, ilang beses ka aakyat. Yung denominator, kung ilang beses ka kakanan mula dito sa point mo. So, 5 na beses ka aakyat. So, lalagpas tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito na. So, ano yan? 6, 7, 8, 9, 10. Lumagpas na sa linya. So, diretso naman yung y-axis. Basta pang 10 to. Kasi, mula sa 5, umakyat ka ng 5. 5 plus 5. So, pang 10 na. Ito yung akyat mo. Pero kakanan ka ng isa kasi yun yung nasa denominator mo, 5 over 1. Kanan ka ng isa, 1. So, eto na yung pangalawang point mo. Ang coordinate nito, 1 kasi 1 yung x. Kumanan ka ng isa. Tapos 10 yung y. So, ito yung pangalawang point. Ito yung unang point. Pag-connectin mo na. Pag-connectin natin yung dalawang point. Yan. So, ito ang line natin para sa pangalawang equation. Y equals 5x plus 5. So, ayan ang graph ng dalawang equation natin. Dito sila
nag-intersect sa point na 0,5. So, ito naman ang second example natin. X minus 3y equals negative 12 and 4x plus 6y equals negative 12. So, ang method na gagawin naman natin dito ay intercept method. So, sa intercept method, ang hahanapin lang natin ay yung x-intercept tsaka y-intercept. So, yun yung magiging dalawang point natin. So, paano yun? So, dito muna tayo sa unang equation. Para makuha mo yung x-intercept, gagawin mo lang na 0 yung y. So, sulat mo yung x minus 3y. Yung y gagawin mo 0. 3 times 0 equals negative 12. So, x minus 3 times 0, 0 na lang yon. So, wala na yan. Cancel na. Equals negative 12. So, x equals negative 12. So, ang first point natin, negative 12 yung x, yung y 0. 0 yung pinalit natin sa y. So, ito yung x-intercept natin. So, negative 12 yung x. Ito yung x-axis, negative 12 sa kaliwa ng x-axis yon. Ito, tapos 0 yung y. So, hindi ka aakyat, di ka rin bababa. Dito ka lang sa x-axis. So, yan na yung unang point natin. Negative 12, 0. Ang pangalawang point ay ang y-intercept. Sulat muna natin uli yung equation. So, sa paggawa ng y-intercept, yung x naman ang gagawin mo 0. So, x palitan mo 0. Minus 3y equals negative 12. So, sulat lang natin dito sa baba. Sulat ko lang uli. 0 minus 3y equals negative 12, diba? So, 0 na to. Wala na yan. So, negative 3y equals negative 12 na lang. Kailangan y lang yung matira. So, i-divide mo sa negative 3 para makancel yung negative 3. Divide mo rin yung kanan sa negative 3. So, cancel na yung negative 3. Y na lang yung natira. Negative 12 divided by 3 divided by negative 3 is equal to 4. Kasi negative divided by negative positive. So, ito na yung y-intercept natin, 4. Ang second point na natin ay ang x, 0, di ba pinalit natin sa x? Ang y ay 4. So, 0, 4. So, 0 ang x, tapos 4 sa y. 1, 2, 3, 4. So, 4 sa y-axis. So, ito na yung second point natin. Kapag may dalawa ka ng point, pwede mo nang ipag-connect. Abot siya ng ating mahabang ruler. So, connect the dots. So, ayan na yung graph ng una nating equation na x minus 3y equals negative 12. So, ito namang pangalawang equation na igagraph natin. Sulat natin ulit dito. 4x plus 6y equals negative 12. So, kunin natin yung x-intercept. So, para kuhanin ng x-intercept, gagawin mong 0 yung y. Sulat mo 4x plus 6y. Y, gawin mong 0. 6 times 0 equals negative 12. Sulat mo 4x. 6 times 0, 0. Cancel na yun. Wala na yan. So, equals negative 12. 4x equals negative 12. So, aalisin mo yung 4 para matira yung x. Divide mo to sa 4. Kung ano yung dinivide mo sa kaliwa, yun din na i-divide mo sa kanan. So, cancel na yung 4. X na lang yung natira. So, x equals na lang. Negative 12 divided by 4 is equal to negative 3. So, ito na yung x-intercept mo. Yan yung unang point natin dito sa pangalawang equation. Ang first point mo, negative 3 yung x, 0 yung y. 0 yung pinalit mo sa y. So, negative 3 yan sa x-axis. Ito yan, negative 3 sa x-axis kasi x-intercept. Negative 3, 0 yung y. So, kunin naman natin yung y-intercept. So, ganun uli. Pag y-intercept naman, x naman ang gagawin mo 0. So, 4x, x palitan mo ng 0. Magiging 4 times 0 plus 6y equals negative 12. 4 times 0, 0. Wala na yan. Ito na lang natira. 6y equals negative 12. So, kailangan y lang matira. So, di-divide mo sa 6 para makancel yung 6. Divide mo rin tong kanan sa 6. So, cancel na yung 6. Y na lang yung natira. So, y equals na lang negative 12 divided by 6 is equal to negative 2.
So, ito na yung y-intercept mo. So, may second point na tayo. Second point, ang x mo ay 0, di ba? 0. Ang y mo ay negative 2. So, negative 2 to sa y-axis kasi y-intercept. Ito yung y-axis, itong negative 2. 0 ang x, negative 2 ang y. So, ayan na yung dalawang point mo dun sa pangalawang equation. Connect mo na. Connect na natin ang dots. So, ito ang line natin sa equation na 4x plus 6y equals negative 12. So, ito yung system of linear equation natin. Dito sila nag-intersect sa point na to. So, ayan yung graph nung second example natin. So, ito na yung number 4 natin. Yung number 3 nagawa na natin dun sa isa nating video. So, 4 na tayo agad. Y equals 3x minus 2 and y equals negative x minus 6. So, ang gagawin nating method dito ay yung slope-intercept method uli. Kasi, kung mapapansin natin, itong dalawang equation naka-slope-intercept form. Ganito yung itsura nila. So, madali na nating malalaman yung slope tsaka yung y-intercept. So, dito, ang slope nito ay yung 3, yung katabi ng x. Slope niya ay 3. Ang y-intercept nito ay negative 2. So, madali na natin yung maigagraph. So, paano yan? Una muna, ilalagay natin yung y-intercept, yung negative 2. So, negative 2 siya sa y-axis. Ganun lang. Kung ano yung point sa y-axis, doon agad. So, negative 2. So, ang coordinate nito, 0 ang x, negative 2 yung y. So, may una na agad tayong point. Ngayon naman, ang slope ay 3. So, gaya ng ginawa natin kanina, gawin mong fraction yung 3 over 1. Dahil, gagawin mong rise over run. So, ibig sabihin, aakyat ka ng 3, tapos kakanan ka ng 1. Mula dito sa una mong point. So, akyat tayo ng 3 bilang. 1, 2, 3. Napunta tayo sa 1. Tapos, kakanan ka ng 1. 1. Parang snake and ladder lang. Parang snakes and ladder lang. Bibilang ka lang. Pag bagsak mo ng dice, kung ano yung number, dun lalakad ka ng 1, 2, 3. Tapos, 1 naman pa kanan. So, ito na yung second point natin, 1, 1. Katapat ng 1 sa x, katapat ng 1 sa y. So, pag may dalawang points, pwede ka nang mag-connect the dots. So, yun lang kailangan mo, dalawang points. So, ayan na yung line mo ng equation mo na y equals 3x minus 2. So, ganun lang kadali. Ito naman, slope-intercept form din to. So, ang slope ay yung katabi ng x. Negative x, diba, ang coefficient ng negative x ay negative 1. So, yun ang slope mo. Ang b naman ay itong constant, negative 6. So, pag minus 6, lagi mo isasama yung minus, magiging negative 6. So, ito muna, ilalagay mo to sa graph, yung negative 6. Sa negative 6 sa y-axis. So, ito na, agad hanapin mo lang yung negative 6 dito. Coordinate niyan ay 0x, negative 6 yung y. May una ka ng point. So, yung pangalawang point ay hanapin mo sa pamamagitan ng slope. Negative 1, gagawin mong fraction. Negative 1 over 1. Rise over run. So, pag negative, imbis na aakyat ka, bababa ka. Bababa ka ng 1, tapos kakanan ka ng 1. Bababa ka ng 1 kasi negative 1. Tapos denominator mo 1, kakanan ka ng 1. Mula dito. So, negative 1, bababa ka ng 1. Nandito ka na. Tapos, kakanan ka ng 1. Ito ka na, nakarating ka na sa iyong destination. So, ito na yung second point mo. 1 yung x nito, tapos negative 7 yung katapat. So, may dalawa ka ng point, pwede mo nang ipag-connect. Kagaya ng ginagawa natin nung kindergarten tayo. Gagamitin pala natin sa ating grade 8. Grade 8 nga ba? So, ito na yung line mo na y equals negative x minus 6. Itong line na to. So, doon sila nag-connect. Ito na yung graph ng system of equation natin. Dito sila nag-connect. Dito sila nag-intersect. Okay, so ito na yung last number natin, number 5. 2x minus 3y equals negative 2. Tsaka 4x plus y equals 24.
So, try natin uli yung intercept method. Hanapin natin yung x and y intercept. So, sa x-intercept, gagawin nating 0 yung y. So, sulat natin 2x minus 3. Yung y gawin mo 0. Equals negative 2. So, 2x 3 times 0 equals 0. Cancel na yan. So, wala na yan. Equals negative 2. So, para matira yung x, di-divide natin sa 2 para makancel yung 2. Divide din natin sa 2 yung kanan. Cancel na yung 2, x na lang natira. X equals negative 2 divided by 2, negative 1. So, ito yung x-intercept natin. Ayan yung first point. Negative 1 yung x, 0 yung y. So, second point ay ang y-intercept. Gagawin mong 0 naman yung x. So, 2x, diba? 2x, ibig sabihin 2 times 0. Ginawa mo 0 yung x. Minus 3y, sulat mo lang uli yung the rest ng equation. Equals negative 2. So, 2 times 0, 0 na. So, natira na lang negative 3y equals negative 2. So, alisin mo yung negative 3 para matira yung y. So, divided by negative 3. Divide mo rin sa negative 3 yung kanan. Sulat ko dito sa baba. Y na lang yung natira kasi kinancel mo na yung negative 3 equals negative 2 over negative 3. So, negative divided by negative, positive. So, positive 2/3 na. So, ito yung y-intercept mo. Ang point niyan ay 0 yung x, diba? Tapos, 2/3 yung y. So, kung nahihirapan kayo, kung nalilito kayo kung paano ilalagay yung point na fraction, pwede naman maghanap pa kayo ng iba pang value ng ng x para meron kayong whole number na point. Kasi mahirap hanapin to, minsan malilito ka saan ba to sa graph fraction. So pwede kayo mag-substitute na iba. Try natin na ang x ay 4. Susulat natin uli. Negative 4. So try natin, negative 4 yung x. So 2, yung x palta mo na negative 4 minus 3y equals negative 2. 2 times negative 4 is equal to negative 8 minus 3y equals negative 2. So, yung negative 8, lilipat mo sa kanan, tatranspose mo, magiging positive 8. Matitira na lang sa kaliwa yung negative 3y equals negative 2 plus 8. Kasi naging positive 8 na. So, negative 3y equals negative 2 plus 8 equals 6. So, matitira dapat yung y, kaya i-divide mo sa negative 3 para makancel yung negative 3. Divide mo rin yung kanan sa negative 3. Dapat pareho sila. So, cancel na yung negative 3. Y na lang yung natira. Y equals 6 divided by negative 3 is equal to negative 2. So, ito, whole number ang nakuha natin. Mas madaling gamitin. So, ito na gagawin natin second point. Ang second point natin ay, ang x ay negative 4, di ba? Ang y ay negative 2. So, may dalawang point na tayo. So, ang una nating point ay negative 1 ang x, 0 yung y. Negative 1 ang x, 0 ang y. So, dito yon. Negative 1, 0. First point. Second point natin ay negative 4 ang x, negative 2 ang y. Negative 4 ang x, tapos negative 2 ang y. Negative 1, negative 2. So, dito yan. Negative 4, negative 2. First point, second point, pag-connectin na natin. So, ayan yung line natin na 2x minus 3y equals negative 2. So, ayun yung 2/3. So, yung y-intercept natin, di ba? 2/3. Kung saan siya dumaan sa y-axis. So, ito yung 2/3. Most likely dyan. Pero syempre mahirap isakto yan kung yan lang talaga yung ano mo. Kaya naghanap pa tayo ng ibang point. Pero pwede rin naman dyan, tatansyahin mo na lang. Tapos dun mo i-ano. So yun yun. Ito naman next. So hanapin natin yung x-intercept. Gagawin mo 0 yung y. 4x plus y gawin mo 0. Equals 24. So 4x equals 24 na lang kasi wala na yung x. Ay wala na yung y pala. So kakancel mo yung 4, kaya di-divide mo sa 4, divide mo rin to sa 4 para matira yung x. So x na lang equals 24 divided by 4 is equal to 6.
So, ito na yung x-intercept natin. Yan yung first point natin. First point ay x natin 6. Yung y natin ginawa nating 0. Y-intercept naman. So, gagawin nating 0 ang x. So, 4 times x, 4 times 0. Plus y equals 24. 4 times 0, 0 na, di ba? So, y equals 24. Ay, layo. So, ang y-intercept ay 24. 0 ang x, 24 yung y. Kaso, sobrang... Ay, ito wala. 24. Hanggang 6 lang yun natin. So, hanap tayo ng mas mababang number kasi kulang na yung natin Kulang na yung notebook natin. So, kunwari ang x natin ay 5. Sulit natin equation. Kaya gumagamit tayo ng mga ganyan, iba-ibang method. Para maano natin yung mas practical. Pwede rin naman yung 24. Habaan mo yung sulat mo. Mag-ano ka ng mahabang papel. Pwede rin naman yun. So, try natin yung mas mababang number. Yung x palta natin ng 5. So, 4 times 5 plus y equals 24. 4 times 5 is equal to 20. Plus y equals 24. So, in 20, lilipat mo sa kanan, magiging negative 20. So, y equals 24. Tapos, minus 20 kasi naging negative na. Y equals 24 minus 20 is equal to 4. So, ito, mas mababang number, kasya na sa notebook natin. So, anong point nito? Second point. Second point natin, ang x, pinalta natin ng 5. Ang y ay naging 4. So, graph na natin. First point, 6, 0. 6 sa x-axis. Kasi 0 yung y. So, 6, 0. Second point. 5, 5, 4. So, 5, 5, tapos 4. 1, 2, 3, 4. I-extend mo na lang po daan mo. So, wait lang. Ito yung 5, 4. So, may dalawang point na tayo. Pwede na natin siyang linyahan. So, din sila nag-meet. Habaan natin to isang line para makita natin kung saan nagtagpo yung hindi pinagtadhana. So, ito na yung second equation natin. Yung 4x plus y equals 24. Yung y-intercept natin na 24, pag hinabaan mo yung sasakto yan dun sa itong linya na to sa 24. Pero hindi nakita, syempre, hindi nakasya. So, dito sila nag-intersect yung dalawang linya. Sa 5-4. Sa 5-4.